Masayang araw, mga ka-PL. Hindi nakaligtas si Da Junior sa mata ng mga kababayan nating nakapaligid lang po sa kanila na handa pong isiwalat ang lahat ng mga itinatago nilang katulad po nito. Di umano'y parte-parte kagabi, mga ka-PL. Aba kaya pala, nagtataka tayo mga kapil, bakit yata ang tahimik ng birthday ni Da Junior parang walang selebrasyon maliban doon sa mga libreng kain, chicha sa loob ng Palasyo Malacanang, wala na. Yun pala, mga kababayan, di umano nagkaroon ng private concert. Aba, at matindi po ang bandang inimbita ni Da Junior. Di umano mga kababayan, Duran Duran, aba napakalaki po yata ng talent fee nitong bandang ito kung totoo man, mga ka-PL. O eto ho ang video, panoorin po natin. Pero bago po natin panoorin, basahin po muna natin itong naging post po ni For the Motherland, Sas Rogando Sasot. Patunay po na totoo nga itong nangyayari kagabi na private concert. Private po nila kasi ayaw po nilang tawag nito, makakantsawan na naman ng taong bayan. Pero yun nga, hindi nga siya nakaligtas. Merong isang kababayan natin na handang magmalasakit. Kunwari, nakadikit sa kanila, pero ibinubunyag po lahat ng mga tago nilang kalokohan. Mga o ito, basahin ko po. Ayan. Duran Duran. I know that it is included in your contract to keep this private concert very private. But we have GMA News and Rappler to confirm that you were flown to have a private concert for the birthday of Philippine President Bongbong Marcos. Please fact-check Vera files. So difficult to get pics and videos. Very demure, very cutesy, very exclusive, mga kababayan. Yan po ang sabi ni Sas Rogando Sasot. O ngayon, dito na ho tayo sa video, mga kababayan. Panuorin na po natin, mga kababayan, itong mga nakatagong private concert. Di umano kagabi nangyari sa kaarawan ni Da Junior. Tinago-tago nyo pa. Akala nyo siguro akala nyo siguro hindi ito lalabas. Walang utot na hindi nangangamoy, Nyor. Tandaan mo yan, Nyor. Lahat ng utot mabaho. O ito, lumabas. O ito na yung video. Panoorin na po natin. O ayan, mga kababayan, basta tayo'y magsinghutan. Lagi tayong bangag, magdamag. O, maliban dyan, mga kababayan, eto naman po kung gaano kalaki ang di umano'y talent fee dito sa bandang nabanggit nga. Oh, nakita ko lamang po ito, mga kababayan, sa isang group chat po namin. Hindi ko po alam kung sino po ang totoong nag-post nito. O ito, basahin ko lang po. Ilagay ko na rin dyan. Oh, sabi na nga ba, my birthday party, si Dorokista Marcos Jr. sa Marriott Hotel.
Ito lang naman ang bayad sa Duran Duran na nag-perform ng concert. Halos nasa 50 million. Magkano naman kaya bayad sa nasabing hotel? Oh, sa Duran Duran pa lang mga kababayan, 50 million. Ang sa hotel, di pa kasama yan, okay? Sigurado, bumaha din ng pulburon. Mamahaling alak at pagkain. Estimately, nasa mahigit mga kababayan, hindi in punto, mahigit 100 million ang ginastos in one night. Nak ng patola talaga, Punyeta! Ayan, nagmura tuloy itong nag-post. Gastos na naman ng taong bayan yan. Wala ba naputukan ng ugat at dinala sa morgue? Grabe itong mga kababayan natin talaga kung makapang-asar, mga kababayan. Yan ayon po ito sa binasa natin. Hindi ko po ito gawa, nakita ko lang po ito sa isang group chat namin. Ganun po, di umano kalaki, mga kababayan, ang ibinayad sa Duran Duran. 50 million pesos, mga kababayan. At suma total, mahigit 100 million pesos ang ginastos sa isang gabi lang. Samantalang, napakarami po nating mga kababayang nagugutom. Yes, ulit-ulitin nating sabihin yan at ipamukha sa kanila, mga kababayan, na mahiya-hiya naman kayo, gumastos ng pera ng taong bayan, samantalang napakaraming nagugutom, walang trabaho. May mga ayuda kayo pero hindi sasapat yan, Nyor. Isang linggo, matagal na ang 2 linggo, Nyor. Ubos na yung mga ayuda ninyo. Bakit? Tuloy-tuloy ba yan? Linggo-linggo ba kayo namimigay ng ayuda sa lahat? Ng munisipalidad sa buong bansa? Hindi. Pili lang naman. Yun nga tinamaan mismo ng bagyo, bumaha sa Maynila. Dito kayo sa Davao, namigay ng ayuda. Paano? Paano makikinabangan ng ating mga kababayan yung ayuda? At paano sila matutulungan? Gayong napakalayo ng binagsakan ng ayuda ninyo. Mindanao. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Napakaraming mga kababayan natin ang nagugutom. Tapos kayo, naarkila pa ng mamahaling banda, napakalaki ng talent fee, napakasasarap ng mga kinakain ninyo, alak na mamahalin, baka totoo rin yung sinasabi ng ating mga kababayan na anli pulburon. Abay, mahiya-hiya ho kayo. Sa panahon ni Tatay Digong, nagtataga sila sa piritong tilapia. 3 pirasong okra. 5 pirasong hiniwa na sitaw. Okay na. Sausawan ginamos o bagoong. Nagtitipid ang dating administrasyon dahil nahihiya siya sa taong bayan na kumain ng masarap samantalang napakarami nagugutom pero kayo iba. Steak, lobster, mga mamahaling alak, bigating mga banda na samantalang hindi naman kinakailangan, tinigil nila, mga kababayan, ang putukan. Diba? Yung pa-fireworks na milyon-milyon ang ginagastos kasi nakukuhanan po ng video ng mga kababayan natin na malapit lamang sa Palasyo Malacanang. Mga nagbibigay po sa atin ng video. Patunay nagkaroon nga ng putukan sa Palasyo Malacanang, tinigil na ho nila. Wala lang pa-welcome na ganoon sa mga bigating bisita, kundi diretso na concert, mga kababayan, pero tago. Itinago man nila, pero hindi pa rin ho sila nakaligtas sa mga kababayan nating mga nakadikit po yan sa kanila Nakadikit man yan sa kanila. Maaring sabihin nating nagpapanggap lang na kunwari kakampi nila para mailabas po
Yang mga itinatago nilang mga kapritsyo lang naman, mga kababayan. Ano ang masasabi ninyo? Paki-comment. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.